Magandang araw mga ka-solar. So muli nagbabalik ang inyong ka-solar, si Solarens. Ito, mayroon na tayong halos patapos na parallel 12 kilowatts. Ayan, pakita ko sa inyo yung specs ng inverter, no? Ayan, 12 kilowatts SG02 LP1 EU AM3. Okay, so parehas siya ng model. So, ito rin yung master. Yan. Kasi yung pinakita ko ay slave yun. Slave. Okay? So, ngayon may dalawa lang na battery at mayroon pang bakante sa gitna. Dahil ang battery nito dapat tatlo. At dahil nga hindi pa agad dumating ang another battery na pangatlo, so maghihintay tayo. Pero ang ating paralleling connection ay nakaparallel yung battery natin, itong master at ang itong slave. So malalaman natin na itong master kasi ito, nagdoble na ang kanyang capacity. Ayan. So merong capacity itong dalawa na ito yung remaining capacity 323, yung dalawang yan kasi nag-add up na, no? 161.6. Ayan, kaya naging 323.3. So yung kanyang setting, no? Ito yung master, ha. Ang setting niya, no, pagdating sa communication cable, from inverter, mula sa inverter, ano, hanapin natin yung BMS doon sa loob at tumungo yan dito sa mismong CAN. Yan, CAN port, yan. At yung DIP switch dapat pag master all down, nakababa lahat. So makikita nyo yung 1, 2, 3, 4 na yan. Yan, 1, 2, 3, 4. Nakababa lahat yan. At itong RS485, eto makikita nyo, sinadya ko na kulay blue ito, pero parehas din naman yung pins nyan, no? Number of pins, parehas lang. So, kung bibilangin natin, parehas na RS485 ito, pero ako tinatag ko ito as 1 and then 2. So, pagka 2 dito sa master, dapat dun sa slave, papasok yan sa number 1. Ayan. So, ito yung number 1, ito yung number 2. Yung sa master, yung pinasukan nun ay sa number 2. So, dito, pasok siya sa number 1. Okay, so, ito ay pinalitan natin ng BMS, no? So, JK BMS na yung nakalagay dito, pinalitan natin yung phase BMS. Ito, itong dalawang to. Kaya, nagkaroon na ng proper communication, no, doon sa ating dalawang inverter na nakaparallel din, no? So, ito yung master at ito yung slave. Okay, so pagka nagpa-parallel tayo ng dalawang inverters, yan, make sure natin na yung kanyang HMI version ay parehas, no? So, tingnan natin, no? Hindi makikita natin yan sa device info. Punta tayo dun sa gear function, device info. Ayan, ito. HMI version C384. Ayan. Okay. Dito naman sa slave, puntahan din natin. Ayan, HMI version, ayan, C384. Okay. So, marami ng mga error to kasi ano pa to, 2025 pa itong unit na to. At since parehas naman na SG02, ayan, pwede natin talagang iparallel yan. Although ito, pinakabago, no? Kasi kung makikita natin, ay dito gawa pa ng 2024 ito, yan, year 2024. At ito bago 2026, ayan, 2026. So pwedeng magparallel yan kahit magkaibang production date, pero yung kanilang model dapat the same at yung HMI version ay parehas. Yan. So, ngayon, makikita natin na nakaparallel na kasi ito ang indication niyan. Ito ang master, yung M01. At ito yung slave. Okay, so actually dalawang kontador ang na-consolidate, no? So, isang unit na lang yon kaya nailakihan natin yung ating AC wires, no? Yung mga kable, yung mga lines, yan. Dahil siyempre pang 24 kilowatts at kaya kinakailangan nating i-upsize yung kanyang size ng wire, no? Pero doon sa mismong manual, pag 12 kilowatts, number 6 lang yan, number 6.
So, ang ginamit natin dyan ay number 22mm squared yun. Okay, so tingnan natin yung settings, ano? Sa settings naman tayo. Papakita ko lang sa inyo yung difference nung dating SG01 sa SG02 based doon sa latest na version ng firmware. Okay, pakita ko lang ulit ha. HMI version C384. Ayan. Ang significant difference niya, of course, mayroon ng smart devices. Dito sa work mode, makikita natin, ayan, no? Nagkaroon na ng another column para sa cell. Ayan, sa selling naman to. At dun sa generator, ayan. So, pwede rin natin makontrol yan. Yung sa generator. At ito, dati na to nakalagay. Itong time, power, at saka battery. So, ang naidagdag ay yung cell at saka generator column. Ayan. At dahil nag-upgrade na tayo na, yun na nga, sumasabay tayo sa updating ng version. So, pagdating sa battery connection at saka yung transfer switch, ayan, binago na natin, may kanya-kanyang battery breakers yan, no? At dito, sa loob nito, ay nakaparallel yan kasi gumamit tayo ng bus bar. So, ibig sabihin, mula dito sa battery, no, yung positive at saka negative ng master at yung polarity na positive and negative ng slave ay nag-tap yan dito sa bus bar. So, positive and negative din ang polarity bago yan pumunta dito sa battery breaker natin na individual, ano? So, ito yung sa master, ito yung sa slave. At ang ating ginamit dyan ay 250, dalawang 250 kasi ito ay pasok naman ang 250 niyan, no? Ayan, no? Maximum discharge at saka charge current, yan, 250. Kaya 250 amperes ang ginamit natin. Okay? So, ang sumunod dyan, ito, nasa taas, yung automatic transfer switch. So, itong automatic transfer switch, pagka pinush natin to, pinush down, ayan, mag-automatic yan. At eto, dahil nga yung load niya sa bahay ay kayang-kaya namang paandarin ng dalawang units na ito, kaya lahat nakalagay sa load side. So load side lahat ito. Ayan, load side yan. At load side din, no? So ibig sabihin, pag nagkaroon ng brownout ay halos wala silang mararamdaman dahil tuloy-tuloy na magkakaroon ng power ang kanilang bahay habang mayroong charge ang battery o kaya naman during daytime na nag-harvest, no? Nagkakaroon ng production. Ito. So, ganun din sa kabila. Yan. So, may kanya-kanyang production. Pero mag-aalas 5 na, kaya mababa na yan, syempre. Expect na natin na mababa. At dun sa taas, ayun, yung mga circuit breakers ng DC at saka yung surge protection devices. So, kanya-kanya din ang pinuntahan yan. Master, tsaka dun sa slave. Ganun din sa mga breakers natin, ano, para sa AC. Yung load side, grid side, at saka yung para sa ATS control natin. At merong separate na surge protection device para sa AC. So, yan na lang ang ating complete connection, ano, ng ating parallel na 12 kilowatts na dalawa. So, equivalent to 24 kilowatts. Hybrid on and off grid system. At yun nga, naka-ready na yung para doon sa additional battery. So, finally, ano, bago tayo mag-end, yung solar panel na nakalagay dito ay nagkaroon na ng mix, no? Pero kanya-kanya pa rin. So, big sabihin, yung old na panel ay para dito sa inverter na to, na slave. At yung new ay para dito kasi 615 watts na yon. At 20 pieces yung nakalagay dito. Yung unang panel pa na N-type, 3 na pa rin. At 500, no? 500 watts bawat isa. Equivalent to 10 kilowatt panels, no? So ito naman ay nasa 7 more than 7 kilowatts ang panel nito kasi 12 pieces na 615. Okay? So i-update ko kayo mga ka-solar sa mga susunod na video. At maraming salamat sa panonood. Muli, ang inyong ka-solar, si Solar Renz.